Ito po si Parin Jerry, matagal ko na siyang kilala simula pa noong nag-umpisa pa lang dito sa Canada. Unang question po, paano at kailan ka dumating dito sa Canada at ilang taon ka na dito? Dito sa Canada, ang opportunity dito ay maganda. Kaya guys, don't close your dreams. Right? Maganda rito. Ayun, nandito po tayo sa bahay ni Paring Jerry. Ito po ay bungalow. 3 bedrooms, 3.5 washroom. Ito po si Parin Jerry, matagal ko na siyang kilala simula pa noong nag-umpisa pa lang dito sa Canada. Unang question po, paano at kailan ka dumating dito sa Canada at ilang taon ka na dito? Nung dumating ko rito sa Canada is 1995. At the time, ang ano pa lang, yung sweldo dito is minimum wage is something like 6.75. Ngayon, nagtrabaho ako sa restaurant, kasama ko si Mr. Q5, nag-meet kami dito, kami na doon. At saka nagtrabaho ako as a waiter. So at the time, ang trabaho ko is like ilang oras lang sa isang araw dahil nga sa restaurant. So after a year, naghanap ako ng ng isang kumpanya kasi nga doon sa restaurant walang mga benefits na maganda sa pamilya. So naghanap ako ng magandang trabaho, working sa automotive industry. Kami ang nagsusupply ng mga Chrysler, GM, Ford. So kami gumagawa ng ibang parts ng mga sasakyan na yan. So kuminsan, at the time, 1999, nakakuha kami ng bahay. Kasi nga ang pangarap ni Mrs. is makakuha kami ng bahay dahil nagre-rent lang kami. Ngayon, kapag nagre-rent ka, your money is wasted. Kasi nga, wala kang investment doon. So sabi ni Mrs., kuha tayo ng bahay. At the time, kumuha kami sa Burlington, is a little bit like 15 minutes drive. Kumuha kami doon ng bahay, is a semi-detached. Tapos after 5 years, binenta namin, kumuha kami ng detached sa Milton. It's almost like another 15 minutes drive from our home. Pero in-upgrade mo yung bahay para magkaroon ng value? Yeah, ang ginawa ko, ginawa ko yung basement. Tinuruan pa ako ni Mr. Q5 sa pag-start kung paano mag-start ng basement dahil wala rin ako alam dyan sa mga renovation. So tinuruan niya ako at that time sa tulong rin ng YouTube University. Alam mo yun, pag pumunta ka doon, makikita mo kung anong gusto mo makita ngayon, right? So nagsimula ako doon, natapos ko ng basement para tumaas ang value ng bahay. So nag-stick kami doon ng 16 years. Pero ang trabaho ko is only one job sa kumpanya na yan. Kung minsan may overtime, so nag-overtime ako. So naka-afford din namin dahil ang kinakailangan mo i-budget eh. Kung marunong ka mag-budget sa lahat mo na expense na sweldo, darating ang time na okay lang. Hindi ka na mag-double job, mag-3 job kasi nga usually kung ang budget mo, ang problema pa diyan kuminsan kung bumili ka ng mga bago brand new car. Ang brand new car is that nag-devaluate. Ang ibig sabihin, pag kumuha kayo ng car, dalhin mo yan, palapasin mo na, nagde-devaluate na yan. Now, mag-invest tayo sa bahay. Kasi ang bahay, it takes a couple of years, may investment ka dyan. Ngayon, nung kumuha kami ng bahay sa Milton Detached, yun na renovate ko, tumaas ngayon ang value. At the time na kinuha namin itong bahay nito, mga 2 years before, nag-sign kami ng contract dito na kukunin itong bahay nito sa bungalow, it's a brand new. So waiting for 2 years. Ngayon, nung kinuha namin ito na bungalow type dahil this is my retirement home. Ngayon,
nabinta namin yung bahay, we are making money there. Like, I think, too much money, I mean, at that time. Ngayon, ito libre ito, like, what na libre, wala na kaming mortgage. Dahil, at that time, nabinta namin yung bahay, medyo maganda ang kita. So, kumuha pa rin kami ng investment. Yung pera na sobra dito, in-invest namin sa ibang bahay din. Ngayon, nakabili kami ng bungalow, semi-detached. No, not semi-detached, is townhouse. Bininta namin yan, kumuha kami ng bagong detached doon sa Woodstock, like 20 minutes drive from here. So ngayon, ang minag-rent doon sa bahay namin, sa may Woodstock, yan ang investment namin. Ngayon, at this time, nag-retire ako sa kumpanya ko at 65. Nag-retire ako doon, kumuha ako ng bagong trabaho rito. Yan ang problema, ang maganda rito sa Canada dahil dito, ang age limit, walang questionable dito yan. Kasi kahit na basta kaya mo pa ang trabaho, trabaho ka pa 70 or whatever, ito tanggapin ka pa na walang question kasi by law. So you're I believe you're 67 now, right? Yeah, this year I'm getting 67 but still healthy, ah. And still working. Yeah, so it's working. There is no age limit here. Now, there's no age limit in Canada. Ang payo ko lang sa inyong lahat, guys, kapag dumating kayo rito, wag muna kayong bibili ng mga brand new car. I-invest niyo muna ang pera niyo doon sa bahay. Kukuha mo na ng bahay, pumunta muna kayo sa bank para maaprubahan kayo kung magkano ang income ninyo. At the same time, kuha kayo ng bahay muna kasi kapag nasa apartment kayo or kung nagre-rent kayo, ang pera niyo is wasted. Ibig sabihin, pumupunta sa garbage. Ngayon, kumuha kayo ng bahay, nagbabalyo yan. Huwag mo na kayong kuha ng magagandang sasakyan. Kapag okay na ang income ninyo, diyan kayo kukuha ng medyo. Kasi nga kami, ilang beses na rin kami kumuha ng brand new car. Pero at this time, wala na. Dahil nga, kahit na nga, ang sasakyan ko ngayon is 2010. Ang maganda pa nung kumuha ako ng sasakyan pagdating ko rito is 1,600. Ngayon natuto ako dito para siyang training. Pinakialaman ko yung mga motor, yung lahat na body. Pinakialaman ko kasi nga parang training sa akin na para matuto ako sa sasakyan. Kasi nga once na dinala mo sasakyan mo sa garage, that's it. Maraming pira yan. So matuto kayo, guys. Ang Canada, kinakailangan ka matuto. Masipag ka rin siyempre. Kasi nga, kung may problema ang sasakyan mo, you have to bring it to the garage. Tsaka tiyaga. Tiyaga, yeah. Ang tiyaga, kinakailangan tiyaga talaga. Si Mr. Q5, yan ang tumuturo sa akin palagi. Kahit sa mga plumbing, dati electrical, mga sa bahay, electrical, wala akong alam. Zero. Pero, mas maganda nga, yung may tumuturo sa iyo, nag-challenge sa iyo. Mr. Q5, yan, on hands palagi sa akin yan. Anytime na may tanong ko sa kanya, nandoon siya palagi, tinuturuan niya kung paano. Yun ang guys, yung kinakalaan tiyaga talaga dito sa Canada. Huwag yung ka lang na, uwi ako. No. Dito sa Canada is maraming oportunidad. Don't give up. Yeah, don't give up your dreams, guys. Ayan ang magaganda dito sa Canada. At mahusay sa mga bata. Oo. Ayan ang dito sa mga bata, mga anak ninyo, government, may mga support. Kung mawalan ka ng trabaho dito, like this, lay off ka sa trabaho, mayroon mga benefits ng government. Right? So, at one thing, wala kang mabayaran sa ospital, okay, malaki ang tax na kinakaltas sa mga sweldo namin. Pero, ang benefits na makuha mo sa government, wala kang bayaran na doktor, wala kang bayaran na ospital kapag na operahan, wala, zero. Pero sa tax, siyempre sa tax nakukuha yan. Guys, masabi ko sa inyo at the end na dito sa Canada, ang opportunity dito ay maganda. Kaya guys, don't close your dreams. Right? Maganda rito sa Canada. Huwag mo na kayong kuha ng kuha. Alright, thank you. Okay, yan po si Parin Jerry, narinig nyo. So, mamaya iikot kayo sa bahay at makikita nyo kung anong ginagawa niya kasi pinipinis niya ang kanyang basement na sarili niyang sikap. Okay, thank you. Don't forget to follow, subscribe, and comment there. Thank you.